flood control at cleanup operations ng MMDA sa kasagsagan ng Bagyong Enteng ating tatalakayin kasama si Engineer Michael Dose, Division Chief mula sa MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Engineer, magandang tanghali po. Magandang tanghali, ma'am. Sir, sa inyo pong assessment, gaano po kalaki ang naging epekto ng Bagyong Enteng sa pagbaha dito po sa Metro Manila? And how would you compare it dun sa nangyari the last time sa Bagyong Carina? Kung impact ng Bagyong Enteng ang pag-uusapan, hindi ganoon na pinsala ng kasalukuyang bagyo ang Kamaynilaan dahil sa 24/7 operation ng mga pumping stations natin sa buong Metro Manila. Sir, ano pong mga kalsada o lugar sa Metro Manila ang matinding nalubog sa baha ng bagyo? At ano po yung mga naging assistance ng MMDA para rito? Sa pag-assist namin, yung mga pinahang lugar ay ang Las Piñas, Parañaque, at saka Muntinlupa. Mula naman po, sir, sa mga flood control projects ng pamahalaan, ano po ang nakita ninyong naging tulong nito mula sa kasagsagan ng Bagyong Enteng kung ikukumpara po sa mga nakaraang bagyo? Unang-una, yung rainfall intensity kasi ng Enteng mas mababa compared doon sa Carina. Kaya nung Typhoon Carina, maraming lugar ang binaha compared dito ngayon sa Enteng na ilang lugar lang. Yung mga pumping stations natin, ay 24/7 kasi kapag ganitong panahon, ay 24/7 na nag-operate. Kaya kung hindi napadali yung subside ng tubig. Sir, ano po yung reaksyon ninyo sa mga nagsasabing hindi po nila maramdaman yung mga flood control projects na naipangako, lalo na dito sa Metro Manila? May mga project kasi na kailangan para masolusyonan yung totally yung pagbaha dito sa Metro Manila ay yung mga malaking project na dapat pupundahan ng gobyerno. At saka ang nagpapagawa nito ay mga ang DPWH. Okay. Pag magawa ito, siguro mababawasan yung tubig, yung pagbaha sa Metro Manila. Engineer, ano po yung mga measures o hakbang na inyong ginagawa upang maging mas epektibo pa po itong mga flood control projects na ito sa panahon ng tag-ulan? Sa amin sa MMDA, under sa Flood Control and Sewerage Management Office, kami ay regular na nag-conduct ng maintenance ng mga waterway tulad ng dredging, desilting, at saka paglilinis ng mga waterway. Ganon din ang 24/7 na pagbabantay sa mga daluyang tubig during sa panahon ng tag-ulan. Sir, kailan po inaasahang mararamdaman ng ating mga kababayan sa Metro Manila ang effectiveness ng mga flood control projects na ito? At ano po ba yung update sa mga proyektong ito at kailan naman po ito matatapos? Siguro kung mararamdaman ng mga tao itong proyekto, kapag natapos itong 50-year flood control master plan na ginagawa ng MMDA sa ngayon, katuwang dito yung DPWH at saka LGUs. Okay. Sir, hingi na rin po kami. Sige po. Yes, sir. Kaya lang, sa ganitong project kasi, kailangan yung malaking pundo at saka yung pag-aaral para ma-address lahat ng problema sa pagbaha dito sa Metro Manila. Sir, hingi na rin po kami ng update sa cleanup operations ninyo sa mga basurang inanod ng baha sa Metro Manila, maging dito sa mga basura sa Dolomite Beach sa Manila dahil sa Bagyong Enteng. During sa Bagyong Enteng, simula September 1,
nakakuha kami ng 105 truckloads na basura. Yung dito sa Dolomites, mga 45 cubic meter ang naaahon namin o isang truckload. Hanggang sa ngayon, nag-ahon pa rin kami ng basura doon sa Dolomite kasi patuloy yung hangin habagat na nagdadala ng basura na ahon doon sa Dolomite. Sir, ano po ang hakbang ng MMDA para mahikayat ang ating mga kababayan sa tamang pagtatapon ng basura para maiwasan itong pagbaha? Unang-una siguro yung MMDA naman o yung gobyerno ay nagano sa mga tao na yung disiplina sa pagtapon ng basura, na huwag magtapon ng basura sa mga waterway. At saka doon sa pag-segregate ng basura para mabawasan yung basura na itatapon natin sa landfill. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Michael Dose, Division Chief mula sa MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Thank you.